At saka isip-isipin mo, itong iniimbestigahan na lang ito, itong confidential fund na ito, 2022 pa ito. Kaya na nga hindi nila binigyan na ng 2023, ngayon 2024 na matatapos na, 2025 na nga ang kapalit. Itong mga budget na dinidinig nila dyan ngayon, pang 2025 na, ilang taon na yan. At kay Duterte, hindi pa Pangulo si Duterte. Ito na yung sinaaligasyon ni Trillanes sa kanya. Itong sinasabing mga yaman niya na bilyon-bilyon na galing sa droga. Hindi pa siya Pangulo nito at hanggang ngayon ito pa rin yung dinidinig. Kumbaga sa loob na halimbawa, ilang taon yun? 6 taon. Nasa 8 taon na o 9 na taon na. Ba't hindi sila magdagdag ng bago? Ibig bang sabihin, wala pa nung 2016 na wala pa, hindi pa Pangulo si Duterte, nung tatakbo pa lang siya. Nung niya ito inilabas ni Trillanes, nung mga 1 linggo na't mag-i-eleksyon na, sa kanya inilabas. Siyempre alam na natin yun ay dagdag panira. Kung bakit hanggang sinasakyan pa rin ito na imbestigahan. Dapat sana sa maraming taon na yun, meron ng mga pagbabago dun kung totoo man na bawat buwan isinusuplayan yun o nilalagyan ng pundo ng mga drug lords yung bank account na ni Duterte, di maglagay sila sana ng bago ngayon o maglabas. Na para kumbaga may bago naman, may iba-iba naman. Hindi yung 2016 pa at yung kay BP Sara naman 2022 pa. Magandang araw po sa inyong lahat. At sa mga panig kayo ng Pinas naroroon o ng mundo kung saan man nakakarating itong tikong himpilan. Maatin pong muli ang pagpapala sa araw na ito. Tatangtambay pong muli. Ang tanging puhunan lamang mga logic ng buhay. At pa-subscribe naman. At subukan mong panoorin kung anong meron kayo makatangtambay. Thank you. Kakatapos ko lang manood ng hearing sa Kamara. At ang iniimbestigahan naman ngayon yung good governance na committee. Ang chairman is si Congressman Chua. Yung confidential fund ni BP Sara na hindi matapos-tapos, na hindi matanggap na ito ay wala namang anomalya ayon sa COA. Pero hindi pa rin nila yung matanggap at dahil sa tingin nga nila para umano merong anomalya. Kahit na tumugo na dito ang COA at tumarap na nga ito sa kanila. At ang pansin ko lang talaga rito at medyo mapait sa kalooban natin, nagpapalit-palitan lang sila. Pagkatapos ng Quadcom at si Pangulong Duterte, dati Pangulong Duterte ang inimbestigahan doon. Ito naman ngayon, si BP Sara naman, yung mga staff naman niya ang naroon ang humarap ngayon. At yun nga yung mga tinatanong doon. Pinagpapalit-palit lang yung dalawang Duterte yung mag-ama. At napapaisip nga ako at napapatanong, kailan kaya iimbestigahan naman si Kitty Duterte at saka si Ma'am Abansinya, asawa ni PRRD. Ayaw lubayan kaya nila, yun yung pinaka napipinpoint natin dito. Tuloy-tuloy lang sila, wala silang pahinga, wala silang hinto. Kahit talagang nasusupalpal na sila, katulad nung kung paano silang lahat pinaliguan ni Duterte sa hearing ng Quadcom na yun, itong nakaraang araw. Tuloy pa rin sila. At kung gaano yung mga kahiyan at mga pag-upusala sa kanila ng mga nagko-comment, ng mga vloggers, kahit saan mang forma ng media mo mapanood, mainstream media man ang maglabas, realista vloggers man ang maglabas, makita mo yung mga positibong comment. At pabor lamang ito kay Duterte pagkatapos ng Quadcom hearing na yun. Pero kumbaga nga walang kadala-dala. basta tuloy lang tayo tuloy lang ang ligaya, kumbaga. Yun yung kanilang nagiging motto dito. Kung tayo mga putik na sa paningin ng madla o ng sambayan ng Pilipino, basta tayo tuloy lamang at may kapalit naman ito.
Ano kaya kapalit? Basta ang isang tao, ano man yung kalagayan mo sa buhay, pagka ganun ka kaaktibo, tapos nararamdaman naman nating lahat, na hindi naman talaga yun para doon sa kanilang tulak ng tungkulin nila. Meron lang talagang nagtutulak sa kanila na gawin yung ganung bagay na yun ang nararamdaman na natin habang tumatagal. Yung hearing na yan. Hindi na sabihin mo yung, siyempre, in legislation. Yung talagang linya nila dyan. Hindi naman natin yun iminawala o kaya binabaliwala sa kanila o inaalis sa kanila. Yung talagang tungkulin nila kaya nga inihahalal natin sila dyan. Pero yung nasa likod nun, yun yung pinupunto ko rito at gusto kong at nabubuksan ko nga sa inyo yung bagay na ito. Hindi yun talaga ang talagang lumilitaw na in legislation. Bagkus yung mas lumilinaw na meron talagang nagpupus para gawin nilang bagay na yun. O yung mga hindi matapos-tapos na hearing na yun, laban sa Duterte. At kahit saan nga natin tutingnan, kahit isip-isipin ko ng pabali-baliktad, magpagulong-gulong man ako, tumingala sa langit, tumungo sa lupa, tumingin ng direksyon, kung ano talaga yung patutungan nito, kung ano yung pakinabang ng tao rito, ng bayan, ng taong bayan, ng mamamayang Pilipino. Kaya hindi ko maapuhap. Hindi ko talaga maapuhap sa ginagawa nilang ito. Kisyo, may mga bibilangin pa sila. May mga susurvey pa sila na medyo mali daw yung report doon. At sa susunod na hearing, gagawin daw nila yun. Ang iniisip ko, halimbawa, masurvey mo yun, makuha mo yun, ano kayo mangyayari? Makikinabang ba talaga yung mga Pilipino? Halimbawa, hindi man mawala yung bawas-bawasan kaya man lamang. Yung dating halimbawa yung hanggang paloob ng bahay mo, mabot man lang kaya ng hanggang liig. Hindi naman natin sinasabing mawawala na parang magic. Yun yung mga inaapuhap ko dito. O pinalitan ko na, hindi ba dati sinasabi ko, bababa kaya ang presyo ng bilhin, o wag na lang yun at nakikita natin na wala naman nangyayari doon. Itumba naman ang pumalit sa problema. Unang-una ang problema natin yung mahal na bilhin, ito naman ba ngayon? Ito yung sumasampilong at sumasampiga sa mukha ng gobyerno ngayon na 5,500 na flood control projects at tapos ito yung bumubulaga sa ating lahat na talagang yung karagatan yung natatanaw natin. Akala mo kung ano yung mga naglutang, yung pala mga bubong yun. Nakakita na ganyan katindig, ganyan ang sinasabi natin na dapat nire-remedyohan, binibigyan ng solusyon dyan sa Kamara na yun o sa Senado man. Hindi itong puro Duterte na pinapahaba lang nila ng pinapahaba na napapansin natin. Kung halimbawa man, matugunan man yung sinasabi nila na tao na kukunin pa nila. Halimbawa, makuha nila o natanong nila o anong mangyayari. Wala naman, ang dami na nilang pinapatawag tapos papalitan ng tatawagin. Pero wala namang nangyayari kung ano talaga yung dapat nilang marating dun sa investigasyon na yun na kahit puro tawag na sila ng tawag ng mga resource person nila dyan o testigo man yan o witness man yan. Ba't sige lang ang daldala nila dun ang daldala na ang gagaling mag-English? So, di ba? Ang problema sa gagaling nilang ito, yung resulta. Tinatanong natin, yung pinupunto natin. Pagkatapos doon ka mahuhulog na lamang bigla sa pag-iisip mo ng mga bagay na ito na talagang pahulog sa bangin. Sa bangin ang gobyernong ito. Parang yun yung ating nawuguni-guni. Mantakin mo to. Tingnan mo, di ba? Bumagyo. Tapos makikita mo sa mga interview yung ating Pangulo, yung minamahal nating Pangulong si Bongbong Marcos. Pakamot-kamot sa ulo. Tapos, panay ang buntong hininga niya. Na may mga negatibo na sinasabi niya, anong gagawin natin? Kung ikaw yung nawasakan ng bahay, o
natangay ng bagyo yung bahay mo at wasak na wasak, wala kang damit, wala lahat natira dun sa mga gamit ninyo. Tapos ito yung makikita mo sa pwede mo sanang hinga ng tulong, umaasahan mo. Dahil gobyerno nga sila, di ba? Sila yung nagpo-provide ng mga kung paano at ano man na nagigipit yung mga may Pilipino. Sila talaga yung sasandalan mo. Tapos ito yung makikita mo. Muntong hininga, kamot ng ulo at nagtatanong. Hindi alam po anong gagawin niya. O isip-isipin mo naman nangyayari sa buhay natin ito. Binabagyo tayo, binabaha tayo. Tapos halos wala nga tayong maipambili ng pagkain natin. Oo nga, sasabi nila may ayuda. Pinipili lang nila. Dito sa amin, ilang taon na sila. Kahit dito, isang kape, yung tigdudus na kape, wala mo nakakarating na ayuda. So, isipin mo yan, ipagpalagay ng meron, bibigyan ka, halimbawa, matuloy man yun. Kung sakasakal, 5,000, 5 kilong bigas. Ilang araw lang yun. Ang tao nabubuhay ng napakahabang taon. Isipin mo nangyayari yun. Pagkatapos dito lang sila nakapokus lagi sa kongreso na parang ang tatapang pa nila. Na nagmamagaling lahat sila na, kumbaga, pag sila natira nila ang Duterte, talagang yun na yun yung accomplishment na talaga nila na pagiging congressman nila. Isipin mo mga naging mentalidad to ng mga kagalang-galang natin ito. Na inihalal natin dyan, tapos ganyan lamang yung ating nakikita.